Mangkukulam sa baryo, ang ikalawang yugto. Makalipas ang isang buwan, mula nang mapigil ang kulam ni Aling Petra at gumaling si Manuel. Muling nanumbalik ang katahimikan sa nayon ng Maragondon. Ngunit ang katahimikan yon ay tila baybayid ng pangambang hindi maipaliwanag. May mga gabi na ang mga aso ay tahol ng tahol na para bang may kinatatakutan. At ang mga ilaw sa ilang kabahayan ay kusang namamatay sa 10 oras ng gabi. Si Aling Petra ay nanatiling buhay, ngunit mistulang gulay. Nakaupo lang siya sa isang sulok ng kanyang bahay. Nakatitig sa kawalan. Wala na siyang imik. Hindi na rin siya kumikibo. Ngunit tuwing hating gabi, may mga nagsasabing naririnig siyang bumubulong. Mga salitang hindi maintindihan. At minsan ay may mga kasamang matinis na halakaw. Ang mga alingas-ngas tungkol sa kanya ay hindi na natapos. Ngunit higit na naging palaisipan sa lahat ang matandang si Aling Isabel. Simula noong muling gumaling si Manuel, hindi na siya muling nakita sa palengke o sa paligid ng kanyang kubo. Sa gabi, may ilang nakakarinig ng tila bulong mula sa kagubatan. Tila isang matandang tinig na tumatawag sa pangalang Isabel. Isang gabi, habang himbing na natutulog si Manuel, nanaginip siya. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng isang madilim na kagubatan. May makapal na usok sa paligid. At sa harap niya ay may nakatayong isang babae. Nakasuot ng itim. May hawak na baston. At ang mata ay puti. Walang itim. Bumalik na siya. At galit siya. Bulong ng babae. May kasalanan ka rin. Anong kasalanan ko? Tanong ni Manuel. Nanginginig. Ngunit hindi sumagot ang babae. Sa halip, itinuro nito ang isang lumang balon sa likod ng simbahan. Hanapin mo ang katotohanan bago siya ang makahanap sa iyo. Pagkagising ni Manuel, basang-basa siya ng pawis. Napalingon siya sa bintana. Doon, sa anino ng buwan, muling nakita niya ang balangkas ng isang babae. Nakatingin sa kanya. Hindi gumagalaw. Kinabukasan, kinausap ni Manuel si Aling Marta. Ina, may kailangan akong puntahan. Bakit anak? May kailangan akong malaman tungkol kay Aling Isabel at tungkol sa balon sa likod ng simbahan. Nagulat si Aling Marta. Bakit mo alam ang tungkol doon? Hindi mo yan dapat pinupuntahan. Matagal na ang sinarado ang balon na yan. May mga batang nalaglag doon noon. Pero may kailangan akong makita. Maring sagot ni Manuel. Kasama ang kanyang kaibigang si Rodel, nagtungo si Manuel sa lumang simbahan. Sa likod nito, natagpuan nila ang balon. Tinakpan ng makakapal na bato at tinik. Ngunit may kakaibang amoy ang sumisingaw mula rito. Parang sunog na dahon at bulok na laman. Gamit ang isang piraso ng kahoy, pinilit nila itong buksan. At nang sa wakas ay mabuksan ang takip. Lumitaw ang isang hangin na parang may kasamang panagoy. Sa ilalim, may nakita silang mga lumang laruan.
isang itim na panyo, at isang maliit na kahon. Binuksan nila ang kahon. Nandoon ang isang luma at kupas na litrato. Si Aling Isabel. Nakatayo sa tabi ng isang batang babae na tila kakambal ni Manuel. At sa likod ng litrato ay may nakasulat. Para kay Isadora, aking anak. Anak? Si Aling Isabel may anak? Tanong ni Rodel. Biglang lumamig ang paligid. Ang anino sa gilid ng simbahan ay gumalaw. Mula sa anino, may lumabas na babae. Nakaputi, duguan ng paa at humahagulhol. Agad na umalis si Manuel at Rodel at dumiretso kay Mang Hugo. Pinakita nila ang litrato at ang kahon. Napabuntong hininga sa Mang Hugo. Dapat niyo bang malaman ang buong kwento? Noong kabataan ni Aling Isabel, siya ay isang guro sa nayon. Mayroon siyang anak, si Isadora. Isang masayahing bata. Matalino at palaging kasama ng mga anak ni Aling Marta. Ngunit isang araw, natagpuang patay si Isadora sa likod ng simbahan, sa mismong balon. Itinuro ng buong nayon si Aling Isabel. Inakusahang may kinalaman sa pagpatay ng kanyang anak. May mga chismis na di umano'y sinaniban si Isadora dahil sa kulam na ibinalik kay Aling Isabel. Sa kahihiyan at galit, nilisan ni Aling Isabel ang baryo at nanirahan sa gitna ng gubat. Ngunit hindi si Isabel ang may sala. Sabi ni Mang Hugo. May isa pang mangkukulam sa nayon. Ang tunay na nagbigay ng sumpa sa batang si Isadora. Si Aling Petra? Tanong ni Manuel. Hindi. Mas matanda pa sa kanya. Isang nilalang nakatali sa lupa ng Maragondon. Isa siyang dalakit nun. Ayon sa matatanda, ang dalakit noon ay isang espiritu na nakatira sa ilalim ng mga punong dalakit. Isa siyang mapanlinlang na nilalang. Kayang maganyong tao at madalas na naninirahan malapit sa mga pinaniniwalaang sagradong lugar, gaya ng balon. Nakita namin siya, bulong ni Manuel. Sa panaginip ko at sa balon. Kailangan nilang hanapin ang dalakit noon upang tuluyang matapos ang sumpa. Ngunit may babala si Mang Hugo. Hindi sapat ang dasal o gimat. Kailangan ninyo ang laman ng katotohanan. Kailangan ninyong bumalik sa ugat ng kasalanan. Sa gabing iyon, kasama sina Mang Hugo, Manuel at Rodel ay nagtungo sa gubat kung saan nakatira si Aling Isabel. Dinala nila ang larawan, ang kahon, at ilang kandila, insenso at krus. Nang marating nila ang kubo ni Aling Isabel, natagpuan nila itong gibana. Ngunit sa likod nito, may isang malaki at matandang punong dalakit. Sa lilim nito, may nakatindi. Isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok at walang muka. Bakit kayo bumalik? Tanong ng nilalang. Ang tinig ay parang hangin na may kasamang sigaw. Lumapit si Manuel at itinapat ang larawan. Gusto naming malaman ang totoo. Sino ang pumatay kay Isadora?
Umalingaw ang tawa ng dalakit nun. Ang sarili ninyong takot ang pumatay sa kanya. Pinaratangan ninyo ang isang ina, habang ang tunay na salarin ay ang sama ng inyong loob, ang inggit at ang inyong kasinungalingan. Biglang bumuka ang lupa sa paanan ng dalakit nun. Mula roon, lumitaw ang mga anino ng mga taong nakaraan. Ang mga dating taga-nayon, may mga dalang kasalanan, nakatungo at umiiyak. Lahat kayo may bahid ng dugo, wika ng nilalang. Ngunit kung handa kayong tanggapin ang katotohanan, ililigtas ko kayo. Sa tulong ni Mang Hugo, nagsagawa sila ng ritual sa ilalim ng punong dalakit. Inalay nila ang mga alaala ng nakaraan, mga larawan ni Isadora, ang kahon, at ang mga dasal ng kapatawarang mula kay Aling Marta. Lumakas ang hangin, umikot ang apoy ng kandila, at mula sa anino, lumabas si Isadora, nakasuot ng puti at nakangiti. "Nay!" tawag niya. Mula sa anino, lumabas si Aling Sabel, ang kanyang kaluluwa, at niyakap ang anak. Sa isang iglap, naglaho ang dalakit noon, kasabay ng isang malakas na sigaw. Nang mag-umaga, nagising ang buong nayon sa isang liwanag na tila hindi pa nila nasasaksihan. Ang balon sa likod ng simbahan ay tuluyan ang gumuho, at ang punong dalakit ay naglahong parang puso. Si Aling Petra ay tuluyan ng nawala. Wala ni bakas sa kanyang bahay. Ang sabi ng matatanda, dinala siya ng anino ng nakaraan. At si Manuel, sa wakas ay nakatulog ng mahimbing. Ngunit sa kanyang panaginip, nakita niya ang may isang batang babae na naglalaro sa bukid. Masaya, malaya, si Isadora.